Ang German transportation daw ay isa sa pinaka-inaasahan at pinakamagandang transportation system dito sa buong Europe. Kung agree ka dito o hindi, please panoorin mo ang buong vlog natin for today. Hi guys! Ako si Eko, and for today's vlog, sasamahan tayo ng ating ever supportive sister, little sister na si Kakay, para libutin ang buong Stuttgart at mag-vlog tungkol sa public transportation dito sa Germany. So kung interesado ka dyan sa video na yan, tuto ka lang at yun, see you later. Pagbaba ko sa bus, sa mga oras naman na ito ay naghahantay na ako ng train. Speaking of train, narito naman ang mga example ng form of transportation dito sa Germany. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang public transportation na meron kami dito sa Germany. Yung history at konting tsikahan namin ni Kakay syempre. At para mas maunawaan natin ang lahat, bumisita kami sa isa sa pinakasikat na S-Bahn o train museum dito sa Stuttgart. Hopefully, ma-enjoy nyo rin yung time travel na ginawa namin dahil kami super nag-enjoy. Hi guys! Hi Kakay! Hello! So, dito tayo ngayon sa Strassenbahn. Strassenbahn Museum. Yeah, dito sa Stuttgart. So, si Kakay may discount siya. Magkano kayo dito? Yung namin, ticket talaga, sa normal lang na person, 5 euro. Pero sa akin, kasi student pa ako, 3 euro at 50 cents. So, naka-discount ako ng 1 euro. 1.5. So, yun. Pero makakabili na yun ng Lilibot tayo sa buong area ng museum. Yes. Isa sa mga OG ng transportation dito sa Stuttgart, yung tinatawag nila na horse tram. Ang horse tram na to ay parang sumikat noong 1860s at dinevelop dito sa Stuttgart. Tapos yun, hanggang sa na-develop na siya, hanggang sa na-invento na yung rail train dito sa Stuttgart. Tignan natin. Kasi diba sa Pilipinas may kalesa-kalesa. So, tingnan niyo yung kalesa niya. Super laki. Tapos, hindi ko alam kung bakit isa lang yung isa lang yung naghahatak. Diba? Tapos, ang daming pwedeng sumakay. So, ang tawag dito ay Ferndebahnwagen or horse tram. Nagagalit si Vice ganda yan. Alam nyo ba na na-develop ang railway system kauna-unahan sa England dito sa buong Europe? At syempre, nagkaroon na rin ng development sa buong Europe katulad ng sa Germany at iba't ibang parte. At speaking of Germany, alam nyo ba na noong 1835 nagkaroon ng kauna-unahang railway system dito at kompleto siya noong 1839. Actually, kung daw nagkakamali, doon yun sa Bavarian Ludwig Railway System. At syempre, na-develop yan hanggang sa nagkaroon na tayo ng modern railway system or train na na-enjoy natin hanggang ngayon.
Oh, bago ka lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel na Random Echo Vlog at samahan mo ako mamasyal dito sa Germany at sa buong Europe. Magkukwentuhan tayo. And now, back to the video. Actually, hindi lang na-enjoy ng mga tao noon yung railway system para sa paggagala o sa pagta-travel. Ginamit din ito para magkaroon ng sistema yung pagde-deliver nila ng mga sandatang panggera. Kaya nung unang panahon ng World War II, mas napabilis baga yung pagsasakop ng isang bansa sa isa pang bansa. Lalong-lalo na dito sa Germany. Kasi nagamit to mula dito sa Germany, papunta sa Austria, papunta sa France. So, yun, 'di ba? Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa travel, pati na rin sa gera. Narito naman ang ilan sa mga model ng mga tren dito sa Stuttgart noong early 1900s. Ito yung mga sinasakyan ng mga tao noon para makapunta sa Stuttgart, papunta sa iba't ibang city dito sa Germany. Ganda oh. Ito naman yung isa sa mga modern type ng bus na meron tayo dito sa Germany. Actually, ang culture dito sa Germany, kapag papasok ka sa isang establishment or kahit dito sa bus, pagpasok mo doon sa harapan, sa may driver, diretso ka dapat dito sa may likuran. Yun yung ugali nila. Tapos, yung mga bagong dating ay pupunta doon sa likuran at yung mga susunod, syempre, uupo dito na may sa harapan. Ganun yung culture ng mga German pagdating sa tren at saka sa buses. At syempre, paglabas mo dito sa bus, dito ang labasan at doon ang pasukan. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. Bye! My heart stops beating when my headlights shining on her. Saan tayo punta? She's Sa my Quiapo. country girl. Stuttgart. So, dito tayo sa ito yung alam mo 19-something to 1950s. Parang siya alam mo yung upuan sa Leather pa yung kasi ngayon, hindi na leather usually. leather kasi madaling linisin. Ngayon ba yung Pero parang costly naman yung leather kumpara Sa yung sa bagay. ngayon. ano bang ngayon? Pero Upuan. yung may plastic tsaka may foam. Oo, totoo. Yun, Totoo. yun. Kasi madaling din mura, 'di ba? Pero ang liit ng parang kusina. Alam mo yung saan ba? Parang ng kusina. So first time mo lang kayo na dito. Oo, first time ko sa Strassenbahn na museum. Pero usually, pag nag-aaral ako, araw-araw akong sa Strassenbahn or yung S-Bahn, yung mas mabilis na train. Pero Strassenbahn to, 'di ba? Itong ganitong type. Tapos iba na yung kulay. Hindi sabagay, iba naman din talaga yung kulay ng Depende Strassenbahn. kung saang lugar, iba yung Oo. kulay ng Strassenbahn. Totoo din naman. Parang maliit pa siya, Maliit pa. Kasi ngayon, double seater, tapos double seater din yung sa kabila. Tatingnan natin. Ano daw? May sound pa yun. Ito yung dito. Press ka talaga ng button, magpo-close, mag-open. Kapag stop ka na. Ay, kasi hindi pa siya automatic. Hindi ba? Kung hindi, ay hindi ka makakalabas. Diba? Ito yung dating nila, dating ruta. Ito yung
Diyan sila, hindi pa, wala pa sa app. Ay, tsaka ito, yun. Ayun. Alam mo lang nakakatakot. Minsan. Kasi feeling ko totoong, di ba, syempre totoong, naman na to, ginamit. Tapos syempre may mga multo, char. Pinaglumaan siya. Dating sumasakay dito. Oo, di ba? Saan na kaya? Diyos ko, wag naman po. Wag naman kayo sasama sa amin, ha? She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. Mas napabilis ang pag-angkat ng pagkain sa buong Europe mula nung na-develop na yung railway system dito. May mga bansa kasi at may mga pagkakataon ng isang bansa ay mas nangangailangan ng pagkain kesa sa isa. At yung isang bansa naman mas nagpo-produce ng mas maraming pagkain. Katulad niyan, kunwari, ang pagkain ay nagmula sa Hungary at itatransport mula doon papunta ng Germany, France at ng Austria. Nasa taas tayo. Ay, totoong pala yun? Ay, ito yung sinasabi mong Pag linggo, umaandar yan. Yung mga lumang train. ito pala yung sinasabi mong pwedeng sakyan. Pero pag linggo lang. Ay, ganun. Tapos magbabayad ka ng ng pamasahe niya. Magkano? Ewan. Parang 4 euro. Ito ganito. Parang. Ganun. Pero usually, mga bata yung sumasakay. Okay. Makina. Ito yung mga makina noon. Mga makina. Actually, mga pictures na lang siya yun. Tapos ito yung buong sa taas ng museum. Importante malaman natin yung transport system. Hindi lang hindi lang sa Germany, kundi sa iba't ibang parte ng mundo o kung saan ka mang bansa. Kasi part na yan ng history. Kasi kung gaano kaganda yung transportation mo, ibig sabihin, gano'n na-develop yung bansa natin. Kasi mula sa kabayo na naghumihila ng kalesa, ngayon meron na tayong sasakyan or tren na through mobile app, nakakasakay na tayo. O diba? Mula sa kabayo, ngayon, pwede nang sumakay gamit ang mobile system app. Diba? Ganda ng mga ganda Tapos ito yung dadaanan niya. Ano ba yan? Parang paano mag-operate ka ng stoplight? Ay talaga? Yung kanina eh. Ano na naman niya. Uy, ano yun? Ano yan? Sound effects. Ano ba to? Makina. Makina. Taray. Makina ng bus. Ay, Hindi. tren pa din. Tren. Wow. Grabe, no? Totoo kaya to? Ilang taon na kaya to? Yan yung tanong. Yan yung tanong. 1935. Laki pa. Naku, wag, Hindi po ngayon, mas maliit na yung makina. Hindi na ganito pa. wag mong ilalabas to sa Pilipinas, mabebenta agad to. Ang bigat. bigat. Grabe. Kasi yun yung niya. May tawag dito eh. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ano yung, di ba, tagal ka na dito sa Germany? Ano yung pinakagamit na gamit mong transportation? Usually, galing sa apartment, bus talaga. At first. Yes. Bus. Tsaka pag pupunta ako sa, sa paaralan, sa school, sa language school, mag-ES-ban. Pero may times kasi na hindi gumagana yung S-ban. So, pero may alternative naman na
U-Bahn Ah. or Strassenbahn. Nakakita ka na ba ng passenger na pinaalis sa tren? Kasi yung ticket niya, may ticket siya, pero kahapon pa niya nabayaran, hindi pala pang ngayong araw. So, and then, inask siya sa passport niya kasi hindi foreigner din, hindi Deutsch, hindi German. So, inask siya sa passport, tsaka binigyan siya ng ticket na babayaran niya na 60 euros. so delikado pala yung kailangan meron kang ticket na hawak na valid sa araw na yun. Yes. Tsaka dun sa Destination. So, mas maganda, kaya mas para sa akin convenient yung nasa mobile app mo na Oo. ticket. Pero kasi usually yung mga walang internet dito sa Germany, walang data. Mahirap kasi i-open yung app pag walang data. Sa bagay. Kaya nagaano talaga sila. Single ticket. Yep. Single day or single ride talaga na one way lang na ticket. May ganun. Hi guys. So kakagaling lang namin sa museum. Kasi normal lang din naman talaga dito yung medyo malayo talaga yung workplace mo dun sa bonong mo or Mas sa apartment mura. mo. O, kasi mas mura. Paano yung ticket mo? May ticket ka ba na sa application? Meron ka bang physical na ticket? May yung sa app. May yung 49 euro na whole Germany ka na pwede maka-travel. Sa bus, sa train, Pero 'di ba pag student ka, yung presyo kasi guys iba. ng ticket conforme yan sa ilang age mo, anong field mo, may mga ganun pa din. So, may presyong ibibigay sa'yo. May mabibigay sa akin next month yung discounted na card. Instead na 49, magiging 30 euro na siya. All Deutsch. So, importante na mamili ng ticket. Hindi ibig sabihin na wala na check. Hindi na tayo bibili ng ticket. So, yun nga, pag hindi ka nag-avail ng 49 euro ticket, ang tendency niyan, every sakay mo ay bibili ka ng ticket or meron kasing parang daily for 24 hours, may weekly, may monthly, at saka meron job ticket kung saan either half or full na babayaran ng company nyo yung price ng ticket mo. Diba may napag-usapan natin yung ICE, although mahal siya, pero kasi yung ICE kapag Mabilis. mabilis siya. Pero kapag binook mo siya parang within 90 days, bago mo gamitin yung ticket mo, makakamura ka. May mga offers within 90 days. Pero hindi ka makakapag-book ng ticket before 90 days nung date na kung saan ka aalis. Kasi wala pa yan sa system yung trip na yan. Diba may mga nakikita tayong mga passengers, may mga dalang mga bike and animals talaga. Ano yun? Aso. Mahilig yun. Pag summer talaga guys, lumalabas yun sila yung mga bike, ang daming bike sa train. Daming aso. So yung bike, although form siya ng transportation dito, kapag dala mo siya at dinala mo siya at sinakay mo siya sa tren, may extra ang bayad yun. Although may discount yun kapag may mga ticket kang may discounted at included mo yun. Pero usually talaga may extra ang bayad siya. Tapos yung sa train, kung makikita nyo dito sa end side, may malaking area talaga dyan para sa bike, sa mga strollers, sa mga yung nag-wheelchair ng mga matatanda. Tapos yun nga yung aso, yan normal na lang dito yun.
Noong unang sakay, isa sa mga unang sakay ko ng tren, tapos may nakita kong aso, ang laki-laki niya. Grabe talaga yun. Parang natakot ako Pero na. mababait yung aso nila dito, In ah. fairness, ano. Trained, well-trained. Ako, para sa akin, convenient talaga yung mobile app. Kasi doon sa mobile app ng DB, ma-search mo na din yung kung saan mo gustong pumunta, Kung ilan yung stops, ilan yung stops, oras. Kasi kung physical ticket lang yung aanuhin mo at hindi ka mag-mobile app, parang super lahat magtatanong ka lagi. Parang ano siya, parang old style tradition. Yung map lang talaga, yung babasa ka talaga sa, yung may map kasi dyan kung ilan yung stops. Parang sa Pinas lang din naman. Pero, ang ano doon, napaka-convenient pagka mayroong mobile app. Kasi nga, makikita mo na yung price, pagka ICE, kapag ka naman may 49 euro, kung yung availability ng tren. Kasi sa intro ko, sinabi ko na parang isa sa mga, totoo naman din, isa daw sa mga inaasahan at magandang transportation is sa Europe is yung sa Germany. Kung pag-usapan natin is yung ICE. Pero kapag sa regional ay May ano talaga dyan, may downside dyan. Kasi, sabihin ko ba dito? Usually, nalilate palagi yung Super late. mga regional. ako naranasan ko na yun nga yung last year. Super late talaga na parang inabot kami ng 3 hours tapos ganun, tapos gabi na. Yung nag-ano tayo, Ubi Festival. Ay, oo, nag-Ubi Festival late din. din yun. Tsaka may na-cancel na mga stops. Cancel. Kasi ang daming construction work, Oh, yun. repairs, construction. May substitute siya na bus. Pero yung bus kasi, matagal. Totoo. Traffic, matagal. Tsaka mas nakakahilo yung bus kung long distance na travel. Maganda ano yun, planuhin. Planuhin talaga. Planuhin talaga yung Lalo lakad. na kung yung malalayo yung lakad. Pero overall, ako para sa akin, sulit pa din yung 49 euro ticket. Kasi bihira ka lang, ano yun, makakagala sa buong Germany with that kind of, lalo na kapag madami kang off. Tapos, mapupuntahan mo yung mga gusto mong puntahan. Anigala ka lang. Diba? Kahit mawala ka, okay. Nakakapagod mag-time travel. And salamat nga po pala sa lahat ng mga subscribers natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And thank you sa mga nagko-comment, nag-like, at i-share ng ating mga vlogs every now and then. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Eko, at ito ang kwento ko. And remember, stay cute. Bye! Pagod ako.